namamayagpag pa rin sa lahat ng survey si VP Sara Duterte. Tuwan-tuwa kayo, ha? Tuwan-tuwa kayo na kayo ay mga vlogger kayo ni PBBM, vlogger kayo ni Martin, ha? Ngayon, napapaunlad nyo pa, napapataas nyo ba? Mga bugok kasi kayo. Yung paninira ninyo sa mga Duterte, may nauna na sa inyo, hindi naging epektibo. Ginawa na ni Lenny ng mga pinklawan, pink at dilaw, yung ginagawa ninyo ngayon. Hindi umuubra. Ngayon, inuulit nyo lang. Mga bugok. Kaya kayong mga bugok, naintindihan nyo ba? Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Iyon po ang pagkakaiba eh. Nasisiraan nyo yung war on drugs, hindi na nakaupo si Pangulong Duterte. Pero tanong nyo sa mamamayan kung gusto nila yung war on drugs. Lahat ng survey nagsasabi na gusto namin ng war on drugs. Okay. Punta muna tayo rito kay VP Sara. Mamaya na ibang panlilin lang ng mga to. Basta tandaan nyo, kaya hindi ninyo mapapataas, no, sa survey si Martin at saka si PBBM na unti-unti nang bumabagsak sa survey. Tandaan po ninyo kung bakit hindi na umuubra yung paninira lang. Siraan nyo na siraan si Duterte. Tawagin nyo Maudigs. Tawagin nyo si Digong. Mga bugok ang putya. Hindi nyo kayang siraan si Duterte. Tinawag na nga Digong yan. Tinawag na nga demonyo. Tinawag na nga walang pakialam ang tao. Ang importante sa tao, nakikita na may ginagawa. May impact yung ginagawa ng aming Pangulo. Nang nagdaang Pangulo pala, hindi natin may tatanggi. Pangulo natin si Pangulong Marcos. Yung hinangaan naming Pangulo, hindi mahirap ibenta. Bakit? Putya, tao na mismo yung nagsasabi kung ano yung mga ginawa. Ipagtatanggol mo lang sa paninirang walang katuturan. Okay. Eto, katulad nito, namamangka sa dalawang ilog. Paano namamangka sa dalawang ilog si Sara Duterte? Ano ibig nyo sabihin na namamangka sa dalawang ilog si Sara Duterte? Kasi daw, yung pamilya na daw, anti-Marcos na, pero si Sara Duterte, dikit pa ng dikit kay Marcos. Kayong mga tanga talaga kayo. Ano namamangka sa dalawang ilog? Nanalo si Sara Duterte ng Vice President. Kung hindi nyo alam, ipapaalala ko lang sa inyo. Nanalo siya ng Vice President. Binoto siya ng mamamayan. In fact, mas mataas pa ang boto ni Sara Duterte kay Pangulong Marcos. Naintindihan nyo? Okay. Under ng Uniteam. Dahil Uniteam, binigyan siya ng trabaho. Bukod sa pagiging Vice President, hindi katulad ni Leni Robredo, binigyan ng trabaho. Ano ibig niyo sabihin? Na namamangka sa dalawang ilog. Nagtatrabaho si Leni Robredo. Bakit niyo si Leni Robredo, si Sara Duterte, nagtatrabaho bilang Vice President, bilang DepEd Secretary. Anong pamamangka sa dalawang ilog dyan? Anong gusto niyong gawin? Nakikipagpikean ba siya? Hindi. Nakita niyo ba nakipagpikean si Sara Duterte kay Martin? Sabi ba ni Sara Duterte na good kami? Hindi naman manlilin lang si Sara Duterte. Wala siyang sinabing good sila ni Martin. Ang sinasabi nyo bang namamangka sa dalawang ilog, gusto nyo mag-resign si Sara Duterte? Bakit? Bakit ka na kailangan mag-resign? Binoto yan ng tao.
Si Leni Robredo nga ayaw magtrabaho, hindi nagre-resign. Tinatanggal na sa pwesto. 2 beses binigyan ng trabaho, 2 beses tinanggal sa pwesto. Bakit nyo tatanggalin sa DepEd? Bakit nyo pinagre-resign sa DepEd? Samantala ang ganda-ganda ng patakbo sa DepEd. Ayun yung problema sa inyo. Number 1 performing agency ang DepEd. Gusto nyong mag-resign yung pinuno? Yung mga palpak na agency, ayaw nyo mag-resign? Yun yung sinasabi nyo na mabugok talaga itong mga to eh. Si FBR, hindi niya kapartido si ERAP. Wala bang trabaho si ERAP? Ano ba binigay kay ERAP? Alam ko, ano eh, PAOK TF ba? Presidential Anti-Crime. O yun, di ba? May trabaho si ERAP bilang Vice President. Iba pa yung Vice President, iba pa yung trabahong binigay sa kanya ngayon si GMA, nung naging Vice President siya ni ERAP, may trabaho din, kung hindi ako nagkakamali, sa housing. Si Noli De Castro, hindi rin kapartido yan. May trabaho rin sa housing. Si Noli De Castro, si Noli De Castro, si Noynoy. Hindi niya rin kapartido si Binay. May trabaho rin. Boy Scout. Ano ba trabaho? Ano ba trabaho? Yun. Lahat ng Vice President binibigyan ng trabaho. Si Leni nga, 2 beses binigyan ng trabaho. Tapos yung kasama pa sa eleksyon, nakakuha niya nanalo. Ang ibig nyo sabihin na dapat walang trabaho. Mga bugok pala talaga tong mga vlogger na to eh. Kaya kayo wala kayong ambag eh. Oy, Martin, mag-isip-isip kayo. Yan ang mga nagtataguyod sa inyo, ganyan. 2 ilog, namamangka sa 2 ilog. Utot nyo. Hindi nakikipagplastikan si Sara Duterte. Kung ayaw sa kanya, ayaw sa kanya. Kung gusto sa kanya, gusto sa kanya. Nakita nyo bang humabol si Sara Duterte na inisnab siya ni Lisa Marcos, First Lady? Hinabol niya ba? Oy, Madam Lisa, may ganun bang tagpo? Wala naman eh. Ano sinasabi niyo namamangka sa 2 ilog? Hindi po namamangka sa 2 ilog si Sara Duterte. Binoto siya bilang Vice President at walang Vice President na hindi binigyan ng trabaho kahit hindi ka partido. Yan pa. Kung tutuusin nga, si Sara Duterte nagdala dyan eh. Kaya nanalo ng ganyang kalaki yan eh. Tapos si Sara Duterte pa hindi bibigyan. Bugok talaga po siya, mga bugok. Mga vlogger na bugok. Hindi nyo naintindihan. Wala kayong alam sa history. Si Leni Robredo nga, na unang araw pa lang, binabanata na si Duterte, binigyan pa rin ng trabaho. Yan yung nahihitan nyo eh. Wala kayong katuturan. Okay. Ipokrito raw si Pangulo, si Vice President. Bakit nagiging ipokrito eh? Nagtatrabaho lang. Huwag nyo sabihin hindi nagtatrabaho si Sara Duterte. Ang meaning ka sa kanila ng pagtatrabaho, gusto nila wag magtrabaho si Sara Duterte kasi ikot ng ikot si Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Nakikita nila na ang daming mga taong sumasalubong. Kahit saan si Sara Duterte nag-i-speech, ang daming mga taong nagpapa-selfie. Dinudumog. Kahit saan magpunta, dinudumog. Yun ang ipokrito. Puta, meron kayong mga meaning na kakaiba eh. Ang alam ko namamangka sa 2 ilog, yung relasyon. Yung may karelasyon ka, bukod mo sa asawa mo. Ang namamangka sa inyong sa ilog, Duterte siya, tapos nasa administrasyon siya ni Marcos. Mga bugok talaga po siya. Oo, bugok kayo. Hindi nyo naman kayang patunayan na hindi kayo bugok. Hindi nyo nga maunawaan kung bakit mataas pa rin si Sara Duterte. Mahal kasi ng mga tao si Duterte.
Okay. Mga panlilin lang. Alam nyo, eto punong-puno ng panlilin lang tong tandem nito ni BBM, nito ni Martin, no? Tsaka yung mga vlogger at kung sino-sino pang mga supporter, lalo na po yung mga supporter. Si Pangulong Marcos, hindi natin masisi kasi hindi nga natin alam hindi nga kumikibo madalas 'Di ba? Sila Martin tsaka yung mga supporter. Paano nila nililin lang yung tao? Tignan po ninyo. Yung Coldplay ba yung nag-concert na nag-helicopter, 'di ba? Si PBBM 47. Layo na, 'di ba? Dati ang very close sila, 79 si Sara, 78 si PBBM, 'di ba? Okay lang, 1 point lang lamang. Ngayon iniiwan na 61 si PBBM 47. Lalo na si Martin 28. Layo, 'di ba? 28. Kaya walang silbi yung mga hindi paramihan yan, Martin. Makinig ka, hindi paramihan yan ng vlogger. Ang dami mo ng vlogger, putya, panay bugok naman. Wala rin. Yung pinakamatalino nga nila, nagsusuri pa kunwari. Lalo napapahiya Tignan nyo, sabi, wag daw natin ikumpara yung survey result ni Sara at ni BBM kasi daw lagi iba daw yung presidente. Ang presidente daw lagi ang sinisisi pag may kapalpakan. Di kapalpakan nga. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.